Hi guys, it's me Joanne. Welcome to my channel. Ang topic ko ngayon is still about question and answer sa isang Facebook page na finalo ko about depression, stress, anxiety, and panic disorder. So isang followers doon nag-ask siya sa akin, tinanong niya ako, sabi niya sa akin, um, Joanne Perida, magaling ka na po ba sa anxiety mo? Yung medication ninyo po ba nag-work? So, yung ano ko sa kanya, um, yung reply ko sa kanya is, sabi ko sa kanya, para po sa akin, nakarecover ako sa aking PTSD, suicidal thoughts, and panic disorder. Na-treat yung disorder ko, pero yung panic attack ko is umaatake pa rin. Umaatake pa rin siya pero panaka-naka na lang. Kapag sinabi mo kasing gumaling, meaning hindi na siya babalik. Recovery meaning kahit bumalik yung panic attack or anxiety ko, alam ko na kung papaano ma-prevent or ma-overcome or ma-handle. Simple lang, you know how to balance your stress. At sa medication naman, yes, it works 100%. Kaya hanggang ngayon nandito pa ako sa mundo. 5 years na ako sa aking work as a chef cook. Kasi itong trabaho ko, it was 2018. 2018 ako natanggap. 2018 din ako nag-apply for this and then nung time na yon it was 2016 yung nag-umpisa ako mag-take ng medication. 16, 17, 18, so 2 years ako on my medication. Pero nung time na yun talaga guys, nung that 2 years, sobrang hirap. But of course, I have to go out. I have to do my exposure therapy kasi it is useless even mag-take ka ng medication, even pumunta ka ng psychiatrist kung hindi mo tutulungan yung sarili mo. So, yeah, of course, yung ginawa ko, I also help myself, of course. Kasi, syempre, 50% din dapat yung sarili mo rin tulungan mo. Hindi ka lang sa psychiatrist or sa medication mo. So, at 8 years na rin akong umiinom ng antidepressant pills. At 8 years na rin ako sa aking psychiatrist. Tips ko lang, wag ninyong hanapin ang mga sagot sa mga katanungan ninyo dito sa social media or sa Google or sa YouTube kasi hindi ninyo mahanap yung mga sagot ninyo kundi sa isang taong espesyalista tulad ng psychiatrist. Yun ang sinabi ko sa isang followers and then binigyan niya ng heart yung answer ko sa kanya. It's because guys, that's really true. Kasi nung kasagsagan ng ng depression, hindi po ako nag-search sa Google, hindi po ako pumasok sa mga ganyong mga Facebook page, hindi po ako nanood sa YouTube kahit may YouTube channel na ako noon. Kasi yung YouTube channel ko I created 2013. So, hindi talaga ako. Kumbaga, hindi ko hinanap yung mga katanungan ko sa aking sarili. Bagkus, yung asawa ko is naghanap talaga siya ng psychiatrist para makatulong sa akin. Even though na mayroong advance na yung asawa ko kasi he knows about what is the feeling of panic disorder. Pero hindi niya alam or he never niyang na-experience about yung traumatic or yung PTSD. So, and also suicidal. So, nag-ano talaga siya, hanap siya ng psychiatrist. And of course, yung psychiatrist ko naman, kaya nagtagal ng 8 years no, yung psychiatrist ko sa akin, yung pagiging psychiatrist niya, it's because since the beginning kasi, kumbaga, nag-click agad. Kasi yung psychiatrist ko, he is not
other psychiatrists that they will judge you, they will preach you, they will push you to do something. Kasi guys, dapat as a psychiatrist, yung importante is you have a good ears, na maging good listener ka. And then yung psychiatrist ko is hindi niya ako prescribe agad-agad ng medication, antidepressant pills. They wait until 2 weeks. So, bumalik ako kasi lalong lumalala. So, he decided na mag-take ako ng medication. So, I follow the kumbaga yung instruction niya, and also yung kaalaman ng asawa ko about it. Kasi mas maganda kasi kapag nag-aas ka sa isang taong may experience din, like for example nagte-take siya ng medication, same antidepressant yung iniinom namin. So pag may nararamdaman akong side effect, tinatanong ko sa kanya kung hanggang saan itong side effect, normal lang ba ito. And he always said to me, you have to be patient. So, yun talaga ang kumbaga yung pinaka, yung pinaka, ano bang tawag nito? Yung pinaka, puhunan talaga is haba ng pasensya. Kasi it's not one snap of our finger is magwo-work na agad yung medication. No? It takes times, marami ka pang pagsubok na harapin because of the side effect, because it's a lot of changing sa katawan mo kasi nga nagbi-build pa yon sa atin sistema. So hindi talaga madali-dali. And one thing na kumbaga naantig ako sa sa response niya, sa reply niya. Sabi niya, Joanne Pereda, tama naman po kayo. Kaya lang, syempre may mga tao po na hindi afford magpa-psychiatrist. Kaya no choice. No choice po. So I do agree. I do agree what she said. Kasi lalo na sa Pilipinas, I said to her, nag-response ako sa kanya. I said, I do agree. Lalo na sa Pilipinas. Yan dapat ang tututukan ng ating gobyerno, ang mental health ng mga tao. Kasi dito sa Belgium, kahit mahirap ka, makakapagkonsulta ka sa psychiatrist. Pero yung iba naman dito sa Belgium is ayaw magpa-konsulta kasi hindi daw sila baliw. Hindi naman ibig sabihin na kung magpakonsulta ka sa psychiatrist is baliw ka na. No, that is false. That's false. We need some people like psychiatrists to explain kung ano yung mga nangyayari sa ating mental health. Kasi pinag-aralan nila yan. Nag-study sila, kumuha silang bachelor. So, alam nila. And nagbibigay sila ng medication kasi pinag-aralan din nila about yung medication, kung ano yung kumbaga yung best para sa pasyente. Kasi dito sa Belgium, hindi talaga basta-basta na magbibigay ka ng medication. Tinitingnan nila yung height mo, yung bigat mo, kung ano yung medication na magsusot sa'yo. And as a patient naman, sa pagiging isang pasyente, dapat isulat mo yung mga para sa'yo is hindi angkop na mga nararamdaman mo. So, isulat mo yun sa papel. And the next time na consultation, dapat itanong mo yun sa psychiatrist, or kung hindi masagot ng psychiatrist mo, sa pharmacy ka magtanong. Kasi alam nila yan, pinag-aralan nila yan. And also dito din sa Belgium, kapag bumibili ako ng antidepressant pills, tinatanong nila ako kung alam ko ba ito gamitin. So, I always told them na yes, I know how to use it kasi 8 years na po akong nagte-take ng medication. So,
hindi na nila ini-explain sa akin. So ganun talaga kasi you know what guys, antidepressant pills, it is a very strong drugs. So kailangan talaga may mga advice sa mga eksperto. And then yung yung comment ko is nagbigay din siya ng heart. So for me, it is very, kumbaga, it is very, how can you call the feelings na hindi mo mapapantayan yung kaligayahan mo na nakakapagbigay ka ng knowledge mo at plus yung experience mo sa ibang tao na nakakaranas din. Kasi there are confused also na they need validation, they need enough, yung kumbaga legit na kasagutan sa kanilang mga sa kanilang mga tanong na hindi mahanap yung kasagutan. So I try my best to answer them. Yung mga sinasagot ko is yung mga na-experience ko talaga. I'm not creating something na hindi naman nangyari sa akin. So yun ang kumbaga nakatulong ako sa kanya. And then one last time na nag-ask siya sa akin kung nakaranas na rin ba ako na yung feeling na para kang inaatake sa puso. And then, sabi ko sa kanya, yes, naranasan ko rin yun, na para kang inaatake. And then, sabi niya, nag-response siya uli, sabi niya, okay, salamat, at least, hindi ako kakabahan kasi anxiety lang siya. Thank you, sis. And then sabi ko sa kanya, welcome po. Walang dapat kabahan if you know that you are healthy. Then believe that. And I said, have a great day. So, yun. So, thank you so much. Sana may nakakuha na naman kayo ng ng aral. And wag na wag po kayong mawawala ng pag-asa sa inyong sarili. I know mahirap ang ganitong kondisyon. Hindi talaga siya madali. I know hindi siya madali. And of course may mga time din na talaga na umaatake siya, but you know how to handle it. And lang talaga, kumbaga tamang diagnosis at pagsunod sa mga habilin ng psychiatrist mo. And of course, yourself also, na wag mong i-isolate yung sarili mo. Dapat lumabas ka, tawag nito, i-expose mo yung sarili mo sa mga kinakatakutan mo, and you will see and observe yourself kung anong mangyayari. Kung aatakihin ka ba sa puso, then kung atakihin ka sa puso, wala kang magagawa, 'di ba? Wala kang magagawa. You cannot stop that. So that's my advice na kung gusto ninyong gumaling, you have to pass that obstacles. I know mahirap. Sasabihin mo, "Oh, Juan, madali sa'yo kasi nalampasan mo na." I was also been there. So don't worry. So I just give my experience, my knowledge. So, thank you so much sa mga makakapanood. I appreciate it. Please share and comment down below and like po. Thank you so much.